Twin Destinies in Manila sa Maynila, ang masiglang kabisera ng Pilipinas, si Ricardo De Leon, isang misteryosong lalaki na may komplikadong nakaraan, ay matagumpay na naibalik ang isang malaking halaga ng pera na nawala sa makapangyarihang pamilya Reyes. Ngunit sa halip na tanggapin ang malaking gantimpala, isa lang ang tanging hiling niya, hanapin ang kinaroroonan ni Althea Reyes, ang babaeng nawala ng 17 taon. Matapos ang mahabang panahon ng paghahanap, natigil ang kanyang mga mata sa isang tahimik na kanto. Isang pamilyar na figura ang lumitaw, si Maya Santos, isang internasyonal na estudyante ng Fine Arts sa Universidad ng Santo Tomas, UST, na abala sa pagbuo ng kanyang obra para sa pagtatapos. Si Katrina Mendoza, ang matalik na kaibigan ni Maya, ay dumating dala ang mga pasalubong mula sa probinsya. Pareho nilang hinahangad na sana'y magkatuluyan ang ama ni Maya at ang ina ni Kat upang mabuo ang kanilang mga pamilya. Habang tinitingnan ang painting ni Maya na pinamagatang, Sampaguita Song Scene, biglang naalala ni Kat ang isang alamat ng mga Pilipino, ang bulaklak na Sampaguita Song Scene ay magkahawig na magkahawig, laging magkasandal ngunit hindi kailanman nagkikita. Kapag nagkaharap sila, ito raw ay hudyat ng walang hanggang paghihiwalay. Napatawa si Maya at sinabing kathang isip lamang iyon. Hindi niya alam, may isang taong kamukang kamukha niya na tunay na umiiral. Ang nawawalang Althea Reyes. Si Althea Reyes, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Reyes, ay itinago ng kanyang pamilya upang maprotektahan siya. 13 beses siyang inilipat ng paaralan, hanggang sa mapadpad sa kolehiyo ng sining ng UST sa Maynila. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula kay Rico De Leon. Napaluha siya nang malaman niyang buhay pa si Rico matapos ang isang trahedya 17 taon na ang nakalipas. Nagkasundo silang magkita sa harap ng UST. Sa parehong oras, si Maya ay pinapunta rin sa likod ng unibersidad. Sa kanyang pagdating, nakita siya ni Marco Valencia, kababata ni Althea, na naatasang sunduin siya pabalik sa mansyon ng pamilya Reyes. Hindi makapaniwala si Marco nang marinig si Maya na nagsasabing nagkamali siya ng tao. Ipinakita ni Marco ang litrato ni Althea na ipinadala ng kanilang lolo, at laking gulat ni Maya nang makita ang isang babaeng kamukang kamukha niya. Sinabi ni Maya na isa lamang siyang anak ng isang ordinaryong driver ng truck. Sa takot, tinawagan niya si Kat at ikinwento ang nangyari, sinasabing tila nabuhay ang alamat ng Sampaguita Song Scene. Ngunit bago pa man matapos ang usapan, biglang lumitaw si Althea Reyes sa harap niya. Ang pagdukot kay Maya na bigla si Maya nang makita si Althea na parang salamin ng kanyang sarili. Ngunit bago pa niya maunawaan ang lahat, dumating ang isang grupo ng mga armadong lalaki at sapilitang isinakay siya sa isang itim na sasakyan. Sa kabilang banda, narinig ni Althea mula sa isang estudyante ang tungkol sa isang babaeng kamukha niya na sapilitang isinakay sa sasakyan. Agad niyang tinawagan si Rico at sinabing maghintay sa kanya. Habang dumadaan ang sasakyan ng mga kidnapper, sinundan ito nina Althea at Rico upang sagipin si Maya. Ipinaliwanag ni Althea kay Maya na siya ang totoong target ng mga kidnapper, ngunit nagkamali sila ng tao. Nangako si Althea na aayusin ang lahat upang hindi madamay si Maya. Ang sakripisyo ni Althea habang hinahabol nila ang mga kidnapper, sinundan din sila ng mga ito. Sinabi ni Althea kay Maya na tawagan ang huling numero sa kanyang telepono, ang kay Rico. Sa gitna ng pag-uusap, isang malaking truck ang nawalan ng kontrol at sumalpok sa kanilang sasakyan. Sa huling sandali, iniligtas ni Althea si Maya sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanya gamit ang sariling katawan. Sa ospital, sinabi ng mga doktor na si Althea ay nasawi habang inililigtas si Maya. Samantala, si Maya ay nagkaroon ng matinding pinsala sa mga mata at maaaring mabulag ng tuluyan. Sa gitna ng pagkakagulo, iminungkahi ng mga doktor na gamitin ang mga mata ni Althea upang maibalik ang paningin ni Maya. Ang bagong Althea Reyes 15 araw matapos ang operasyon, nagising si Maya at natuklasan ang katotohanan.
Dumating si Rico at ipinakilala ang sarili bilang fiancé ni Althea. Nagulat si Maya at itinanggi ang lahat, sinasabing hindi siya si Althea. Ngunit ipinakita ni Rico ang pangalan sa kama ng ospital, Althea Reyes. Sa pagkabigla, tumakbo si Maya patungo sa rooftop ng ospital, nagbabalak na wakasan ang lahat. Hinabol siya ni Rico at sinabing hindi niya maaaring sayangin ang buhay na ibinigay sa kanya ni Althea. Ipinahayag ni Rico na ang mga mata ni Maya ay pag-aari na ngayon ni Althea. Sa wakas, naalala ni Maya ang sakripisyo ni Althea at ang huling habilin nito, bumalik sa pamilyang Reyes upang kunin ang nararapat kay Rico. Ang pagbabalik sa pamilya Reyes sa tulong ni Rico, bumalik si Maya sa mansyon ng mga Reyes bilang si Althea. Dito nagsimula ang kanyang mapanganib na misyon, ang ipaglaban ang kanyang bagong pagkakakilanlan at ang karapatan. Sa Maharlika Jewels, ang negosyo ng kanilang pamilya. Sa kabila ng mga banta at intriga, nagdesisyon si Maya na tuparin ang huling habilin ni Althea, kahit pa nangangahulugan ito ng pagtalikod sa kanyang sariling buhay bilang Maya Santos. Ang laban para sa Maharlika Jewels sa headquarters ng Maharlika Jewels, si Julio Reyes, ang pinsan ni Althea, ay pilit na kinukumbinsi ang mga shareholders na gawing siya ang bagong CEO. Ngunit dumating si Rico Dalasi, Althea, upang patunayan na siya ang tunay na tagapagmana. Sa harap ng lahat, ipinaglaban ni Maya ang karapatan ni Althea bilang tagapagmana ng Maharlika Jewels. Ang bagong buhay ni Maya sa pagbabalik sa mansyon, unti-unting natutunan ni Maya ang buhay ni Althea. Ngunit sa bawat hakbang, alam niyang isang maling galaw lang ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Sa kabila ng lahat, nananatili si Rico sa tabi niya, isang misteryosong tagapagtanggol na tila may mas malalim pang layunin. Ang tunay na layunin ni Rico sa pag-usad ng kwento, unti-unting nalaman ni Maya ang tunay na motibo ni Rico at ang kanyang koneksyon sa trahedya ng pamilya Reyes. Ngunit sa gitna ng lahat ng intriga at panganib, natutunan ni Maya na ang tadhana ay maaaring magbiro, ngunit nagbibigay rin ito ng pagkakataon upang mabago ang lahat. Sa Makati Medical Center, si Maya ay hindi mapakali habang hinihintay ang tawag ni Rico. Nang makita ang mga nurse na naghahanda para kumuha ng dugo, nagdahilan siyang takot sa karayom upang makapagpaliban ng oras. Sa wakas, dumating si Rico, na nagbigay ng kaunting ginhawa kay Maya. Kunwari siyang nagpakita ng malasakit sa nobya, niyakap siya at dinala palabas upang magpahinga. Agad namang sinabi ni Maya sa nurse na tapos na ang pagkuha ng dugo. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, si Rico ay malamig na hinayla siya papunta sa elevator. Ang lihim na operasyon habang nasa elevator, si Paulo, na nagpapanggap na tagapagdala ng gamit, ay sinadyang ibagsak ang tray na may mga sample ng dugo. Samantala, si Dante ay mabilis na nag-disable ng lahat ng CCTV camera sa lugar. Sa loob ng elevator na sarado, inutusan ni Rico si Maya na itaas ang kanyang manggas. Kumuha siya ng dugo mula sa sarili niya at hinalo ito sa sample ng dugo ni Maya, sinigurado na ang resulta ng DNA test ay hindi magiging tama. Nang bumukas ang pintuan ng elevator, naiwan ang sample ng dugo na, naayos, nasa sahig. Habang nanginginig si Maya, ibinunyag ni Rico ang plano niyang baguhin ang resulta ng pagsusuri upang hindi may kumpara ang DNA ni Maya. Sinabi niya na ang mga tao sa likod nito ay hindi titigil sa pagsubok na tukuyin ang tunay na pagkatao ni Maya. Kung gusto mong matapos ang lahat ng ito, kailangan mong kontrolin ang emosyon mo at matutong maging tunay na tagapagmana ng pamilya Reyes, sabi ni Rico. Ang pag-aalinlangan ni Maya hindi napigilan ni Maya ang pagluha, sabay sigaw na hindi niya kayang maging si Althea. Isa lang akong ordinaryong tao. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik kasama ang tatay ko. Bakit kailangan akong gawing tagapagmana ng isang malaking korporasyon sa napakaikling panahon? Mas gugustuhin ko pang ibalik ang mga mata na ito kaysa mamuhay sa takot. Malamig na tumugon si Rico, kaya mo bang buhayin si Althea Reyes? Kung hindi dahil sa pagprotekta sa'yo, mabubuhay pa ba ang Althea ko?
Ang muling pagpili ni Maya, ibinigay ni Rico ang pasaporte ni Maya. Umalis ka na at bumalik sa universidad kung saan ka nag-aaral. Bukas, anuman ang mangyari sa Maharlika Jules, huwag kang bumalik. Kung babalik ka, ako ang unang hindi magpapatawad sa'yo. Ang lihim na paglipat ni Don Rafael sa ospital, lihim na inilabas ni Rico si Don Rafael. Inutusan niya si Paulo na i-disable ang lahat ng CCTV upang ligtas silang makalabas kasama si Dante. Habang nangyayari ito, si Maya ay nag-aayos ng kanyang mga gamit upang umalis. Sa gitna ng kanyang pag-iimpake, napatingin siya sa isang trinket, isang regalo mula kay Althea, at naalala ang sakripisyong ginawa ni Althea para sa kanya. Biglang narinig ni Maya ang pag-uusap ni Julio. Sinabi ni Julio na ang sample ng dugo ay hindi magagamit, kaya't plano niyang pumunta sa ospital upang pilitin ang mga doktor na salin ang dugo para may kumpara ang DNA. Sa takot, tinawagan ni Maya si Rico ngunit naka-off ang telepono niya. Nag-alala siya na maaaring nasa panganib si Rico habang sinusubukan niyang baguhin ang resulta ng pagsusuri. Ang pagharap sa panganib sa basement ng ospital, habang inilalabas ni Rico si Don Rafael, nakasalubong niya si Julio. Nagduda si Julio na ang taong nasa bahay ay hindi si Althea. Sinabi niya na alam niyang si Althea ay nasangkot sa isang seryosong aksidente sa ibang bansa. Habang nag-uusap, iniulat ng assistant ni Julio, si June, na may ibang grupo na naghahanap din ng impormasyon tungkol kay Althea. Sa gitna ng tensyon, si Rico ay nagmamadaling itulak ang wheelchair ni Don Rafael. Ngunit aksidenteng nabangga nila ang isang kotse, na nag-trigger ng malakas na alarma. Nagduda si Julio na may nakikinig sa kanilang usapan kaya't bumalik siya upang maghanap. Ang pagligtas ni Maya sa kritikal na sandali, dumating si Maya upang makuha ang atensyon ni Julio at ng kanyang mga tauhan. Matapos maayos ang kalagayan ni Don Rafael sa isang VIP suite sa The Peninsula Manila, sinagot ni Rico ang tanong ni Maya kung bakit siya bumalik. Pareho nilang kinwestiyon ang isa't isa, si Maya ay nagtanong kung bakit si Rico ay patuloy na nilalagay ang sarili sa panganib, habang si Rico ay nagtanong kung bakit si Maya ay bumalik. Sa huli, sinabi ni Rico na hindi niya kayang tuparin ang huling habilin ni Althea, kaya't balak niyang sirain ang lahat. Ngunit sinabi ni Maya, ako ang magtatapos ng nasimulan ni Althea. Hindi ko hahayaang masira ang pinaghirapan ng mga magulang niya. Ang pagpapatuloy ng laban ibinunyag ni Rico na matagal na niyang pinaghihinalaan ang kondisyon ni Don Rafael. Ang mga sintomas ng kanyang sakit ay hindi tugma sa diagnosis ng doktor. Pinaghihinalaan niyang may gumagawa ng paraan upang pahabain ang kanyang kondisyon para sa pansariling interes. Sinabi ni Rico kay Maya na kailangan niyang magpanggap bilang tunay na Althea Reyes upang panatilihin ang kontrol sa pamilya. Nangako siya na kapag natapos ang lahat, ibabalik niya si Maya sa kanyang normal na buhay. Ang pagkilos ni Dante at Paulo sa basement, si Dante ay mabilis na pinalitan ang mga dokumento ng pagsusuri habang si Paulo, ayon sa plano ni Rico, ay tumawag kay John upang abalahin ito. Ang pagkumpirma ng DNA sa dinastiya ng Reyes, iniulat ni John kay Julio na ang resulta ng DNA ay nagpapatunay na ang kasalukuyang, Althea Reyes, ay tunay na apo ng presidente. Galit na galit si Julio na ang nawawalang pamangkin ay biglang bumalik upang agawin ang kontrol sa pamilya. Ang pagharap ni Maya sa pamilya Reyes sa ospital, si Paulo ay nagbantay sa kwarto ni Don Rafael upang pigilan ang sinuman na pumasok. Dumating si Julio at si Teresita Reyes, na pilit na pumasok sa kwarto. Sa huli, si Maya, sa katauhan ni Althea, ay humarap sa kanila at ipinahayag ang kanyang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya. Ang pagbabago ni Maya sa dinastiya ng Reyes, unti-unting natutunan ni Maya ang responsibilidad ng pagiging tagapagmana. Sa tulong ni Rico, siya ay naging mas matatag at handang harapin ang mga hamon ng kanyang bagong buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nananatili ang tanong, ano ang tunay na motibo ni Rico? Eksaktong 10:00 ng umaga, tumunog ang telepono sa tahimik na opisina.
Si Maya ay masyadong kinakabahan upang sagutin ang tawag, kaya't si Rico na ang humawak ng telepono at tumanggap ng resulta. Isang sandali siyang nanahimik, na nagdulot ng matinding kaba kay Maya, akala niya'y nabigo sila. Ngunit bigla siyang ngumiti. Ipinahayag ni Rico na ang direktor ng bangko sa ibang bansa mismo ang tumawag upang kumpirmahin na tinanggap nila ang 3 kondisyon na iminungkahi ng Maharlika Jewels. Bukod dito, natanggap na rin nila ang unang bayad mula sa accounting department. Sa isang seryosong tono, sinabi ni Rico, ang krisis sa mga bonds ng Maharlika Jewels, tapos na. Napuno ng tuwa at ginhawa si Maya, na napalakas ang tawa. Habang pinagmamasdan siya ni Rico, napansin niya ang kaalaman ni Maya sa larangan ng ekonomiya at pananalapi. Ipinaliwanag ni Maya na mula pagkabata, mayroon siyang mahusay na memorya. Nabasa niya ang buong listahan ng mga bonds noong nakaraang gabi at naitandaan ang karamihan sa mga transaksyon at halaga na kainahinala, kaya mabilis niyang naayos ang mga ito ngayong umaga. Tumango si Rico at pinuri siya, napakahusay ng ginawa mo, higit pa sa inaasahan ko. Ang pag-uwi sa dambana ng pamilya Reyes habang pauwi sa dinastiya ng Reyes, si Rico ang nagmaneho. Sa tabi niya, si Maya ay nakatulog ng mahimbing dahil sa pagod. Tahimik na binagalan ni Rico ang takbo ng sasakyan. Pagdating sa harap ng gate, huminto siya at pinanood ang kanyang maamong mukha habang natutulog. Maingat niyang tinanggal ang seatbelt ni Maya. Nang makita ang kanyang maganda at payapang mukha ng malapitan, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rico. Isang kakaibang tensyon ang bumalat sa kanya, kaya't agad siyang bumaba ng sasakyan upang magpalamig. Nang makaalis siya, dahan-daang damilat si Maya, na may bahagyang pamumula sa pisngi. Ang alaala ng kinalimutan sa hardin ng dinastiya ng Reyes, naghihintay si Don Rafael Reyes. Dinala niya si Maya, Althea, sa isang lumang greenhouse na puno ng alaala. Ikinwento niya na ang mga magulang ni Althea, sina Isabela at ang kanyang asawa, ang nagdisenyo at nagtanim ng mga bulaklak dito. Ngunit matapos ang kanilang trahedyang aksidente, unti-unting nalanta ang mga halaman. Matagal na panahon na rin mula nang huli niyang masilayan ang greenhouse na puno ng buhay at kulay. Hiniling ni Maya kay Don Rafael na ipagkaloob sa kanya ang greenhouse. Nangako siya na muling pasisiglahin ito at gagawing puno ng mga bulaklak. Habang masigla niyang ikinwento ang kanyang mga plano, si Rico, na nakaupo malapit, ay biglang tumayo at naglakad palayo. Napansin ni Maya ang kanyang kilos at inis na nagbiro. Ang galing naman ng ibos, na ito, nakaupo lang habang ako ang magtatrabaho dito. Hinailan niya ang isang paso ng halaman at inilagay mismo sa pwesto kung saan nakaupo si Rico. Nang marinig ni Rico na sinabi niyang, hindi na maaaring tumubo ang mga bulaklak dito, lalong nainis si Maya. Galit siyang sumagot, paano mo malalaman kung hindi mo pa sinusubukan? Para sa akin, basta't magsisikap, tiyak na may resulta. Sa isang saglit ng kalokohan, hinayla ni Maya ang kaunting lupa at ipinahid sa pisngi ni Rico, na ikinatawa ni Paulo, na malapit lang. Nagbanta si Maya, kung hindi ka tutulong, maghanda ka ng mas marami pang amoy ng lupa. Galit si Rico. Bigla niyang binuhat si Maya, walang pakialam sa mga tingin ng mga tauhan, at diretsong dinala siya pabalik sa kanyang silid. Ang tila isang pagsubok sa loob ng silid, isinandal ni Rico si Maya sa mesa ng salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit may halong kakaibang emosyon. Kailangan mong managot sa akin, sabi niya sa mababang boses. Napatigil si Maya, at mahinahong kumuha ng tisyo upang panasan ang pisngi ni Rico. Lumapit si Rico sa kanya, at bumulong, Maya Santos, sa susunod, hindi na kita palalampasin ng ganito kadali. Ang panibagong hamon sa Maharlika Jewels. Sa headquarters ng Maharlika Jewels, dumating ang CEO ng Lumina Gems, si Miguel Tan, kasama ang kanyang kapatid na si Bianca Tan. Galit nilang inakusahan ang Maharlika Jewels ng pagnanakaw ng disenyo para sa nalalapit na International Gemstone Exhibition.
Ipinakita ni Bianca ang orihinal na disenyo na may patent ng Lumina Gems. Kalma ngunit matatag na itinanggi ni Rico ang paratang. Ipinaliwanag niyang hindi kailanman kinopya ng Maharlika Jewels ang mga disenyo ng iba. Bukod dito, ang exhibition ay hindi pa nagsisimula, kaya paano nila masasabi na ang disenyo ng Maharlika ay kahalintulad ng kanila? Tumawa si Miguel Tan at sinabing maghihintay siya upang makita ang produkto ng Maharlika sa araw ng exhibition. Ang lihim na plano ng Lumina Gems matapos umalis ang mga Tan, napagtanto ni Rico na ito ay isang bitag. Posibleng may tauhan ng Maharlika na binayaran upang ipasa ang disenyo ng Lumina Gems sa proseso ng produksyon. Ang layunin ni Miguel ay sirain ang reputasyon ng Maharlika Jewels. Ipinaliwanag ni Rico na kung mapatunayang lumabag ang Maharlika sa copyright, maaari silang mapabilang sa blacklist ng Jewelry Industry Association. Ang mga kumpanya sa blacklist ay nawawalan ng karapatan sa negosyo at stock trading. Sa sitwasyong ito, maaaring bilhin ni Miguel ang Maharlika Jewels sa murang halaga. Ito ay isang digmaang pang-ekonomiya, sabi ni Rico. Kahit isang maliit na pagkakamali, maaaring magdulot ng malaking kapahamakan. Ang laban ni Maya at Rico nagmungkahi si Maya na bawiin ang lahat ng koleksyon na ipinadala sa exhibition at mabilis na magdisenyo ng bagong koleksyon bago ang araw ng pagbubukas. Bagamat mahirap, sinabi niya, mas mabuting sumugal kaysa hayaan ang ating kapalaran sa kamay ng iba. Hinawakan niya ang kamay ni Rico at nagpahayag ng determinasyon, gagawin natin ito ng magkasama. Ang paglikha ng bagong koleksyon habang abala si Rico sa pagbawi ng mga koleksyon, hinanap ni Maya ang isang maasahang designer. Si Marco Valencia, isang bagong miyembro ng Maharlika, ay nag-alok ng kanyang mga hindi pa nailalabas na disenyo. Gayunpaman, iminungkahi niyang gamitin ang imahe ng Sampaguita Songsin, isang simbolo ng Maharlika, upang lumikha ng isang natatanging koleksyon. Ang pananabutahe sa opisina ni Maya sa gitna ng kanilang trabaho, isang hindi kilalang tao ang nagpasok ng usok sa opisina ni Maya, na nagdulot ng kanyang pagkalason. Sa huli, nailigtas siya ni Rico, na nagbigay ng CPR upang maibalik ang kanyang malay. Ang desisyon ni Don Rafael sa ospital, galit na galit si Don Rafael sa nangyari. Inutusan niyang magdaos ng isang engranding engagement party upang ipahayag na sina Rico at Maya, Althea, ang mga bagong tagapagmana ng Maharlika Jewels. Ang pagpapasya ni Maya sa huli, nagdesisyon si Maya na tanggapin ang alok ni Rico na magpanggap bilang Althea at ipaglaban ang Maharlika Jewels. Sa kabila ng kanyang takot, ipinakita niya ang kanyang tapang upang harapin ang mga hamon sa kanyang harapan. Ang engagement ay ginanap ng napaka-engrande sa isa sa mga pinakamararangyang hotel sa Maynila. Si Maya, na nakasuot ng isang napakaputing gown, ay naglakad papunta sa altar na puno ng kagandahan. Si Rico de Leon, ang groom, ay nakasuot ng makisig na suit, hawak ang isang bouquet ng mga sariwang bulaklak, at hindi maalis ang tingin sa kanyang bride. Lumapit siya kay Maya at marahang isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Nang mapansin niyang bahagyang nag-aalinlangan si Maya, mahinahon niyang sinabi, "Magtiwala ka sa akin." Pagkatapos, hinalikan niya si Maya ng matamis at masidhi sa harap ng lahat ng bisita. Ang pagkakakilanlan ni Kat Mendoza bilang empleyado ng Maharlika Jewels, dumalo rin si Kat Mendoza sa engagement. Nang makita ang kaibigan niyang si Maya sa altar, hindi siya makapaniwala at napasigaw ng, "Maya!" Agad na kumilos sina Paulo at Dante, tinakpan ang bibig ni Kat at mabilis siyang inilabas. Sa altar, bahagyang nagulat si Maya ngunit naramdaman ang marahang paghawak ni Rico sa kanyang kamay. Hinailan niya ang atensyon ni Maya pabalik sa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang mga mata, pinakalma niya ito. Pagkatapos ng matapos ang seremonya, dinala ni Rico si Maya sa dressing room. Pinakalma niya ito at sinabing magtiwala na kaya niyang ayusin ang lahat. Sa labas, patuloy na iginiit ni Kat na ang bride ay ang kaibigan niyang si Maya Santos. Sinubukan ni Paulo na ipaliwanag na ang babaeng nasa altar ay si Althea Reyes,
ang tagapagmana ng pamilya Reyes. Hindi naniwala si Kat at nagpilit hanapin si Maya. Sa desperasyon, bigla siyang hinalikan ni Paulo upang pigilan ang kanyang pag-aalsa. Nagulat si Kat, ngunit agad siyang sinampal si Paulo bago tumakbo palayo. Ang babala ni Rico sa pagbalik sa dinastiya, hindi mapakali si Maya sa sitwasyon ni Kat. Hiniling niya kay Rico na bigyan siya ng pagkakataong makausap ang kaibigan. Ngunit pinaalalahanan siya ni Rico, kailangan mong kalimutan muna ang nakaraan bilang Maya Santos. Ikaw ngayon ay nasa liwanag, at kahit isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking gulo. Ang kailangan mo lang gawin ay gampanan ang papel ni Althea Reyes. Ang lahat ng iba pa, hayaan mong ako ang mag-asikaso. Ang pagharap kay Bianca Tan sa Maharlika Jewels, dumating si Bianca Tan, ang tagapagmana ng Lumina Gems, upang makipagkita kay Maya, bilang Althea. Iminungkahi ni Bianca ang eksklusibong kontrata ng kanyang luxury fashion brand na sinag sa mga disenyo ni Marco Valencia sa loob ng 1 taon. Sabihin mo lang ang presyo, Rico, ani Bianca habang malisyosong tumingin kay Rico, at handa akong magbayad ng 10 beses pa. Pagkatapos, iniutos niya kay Marco na tawagin si Kat Mendoza sa opisina ng CEO. Ang pagkilala ni Kat kay Maya pagpasok ni Kat, agad niyang nakilala si Maya. Maya, ikaw ba talaga? Bakit ka tumigil sa pakikipag-usap sa akin? Ngunit mabilis na sinaway ni Rico si Kat, MS, Mendoza. Tandaan mo ang respeto sa pinakamataas na liderato ng kumpanya. Pinilit ni Maya na manatiling kalmado at sumagot ng malamig, ako si Althea Reyes, hindi kaibigan ng kahit sino, MS, Mendoza. At ikaw, MS, Tan, dapat mong pamahalaan ng maayos ang iyong mga empleyado. Ang pagsubok ni Bianca Tan hindi pa natapos si Bianca. Hiniling niyang makita ang espesyal na jewelry vault ng Maharlika, na alam niyang tanging ang tunay na CEO lamang ang may access. Ipinaliwanag ng security na kailangan ng 70 segundong verification gamit ang retinal scan at voice recognition. Kapag nabigo, ang vault ay automatikong maglo-lock ng permanente. Sa labas, iniulat ni Paulo kay Rico na ang sistema ng seguridad ay sobrang advanced at imposibleng ma-hack. Ang tanging paraan ay ang matagumpay na pagdaan ni Maya sa proseso ng authentication. Huminga ng malalim si Maya at naalala ang isang espesyal na parirala mula sa alaala ni Althea. Ginamit niya ang mga mata ni Althea para sa retinal scan at binigkas ang tamang parirala. Authentication successful. Welcome back, CEO Reyes, sabi ng electronic voice. Bumukas ang mabigat na pinto ng vault, na ikinagulat ni Bianca at Marco. Ang pagod at pag-ibig bumalik sa opisina ng CEO, nang mag-isa na lang sila, napagod si Maya at nawalan ng lakas. Niyakap niya si Rico, na agad siyang binuhat at inilagay sa mesa. Hindi na napigilan ni Rico ang kanyang damdamin at hinalikan si Maya ng masidhi. Ang pag-aalaga ni Rico sa daan pauwi, nakatulog si Maya sa sasakyan dahil sa pagod. Dahan-daang nagmaneho si Rico. Pagdating sa bahay, binuhat niya si Maya papunta sa kanyang silid, at maingat siyang inilapag sa kama. Nang akmang aalis na si Rico, hinawakan ni Maya ang kanyang kamay, kaya naupo si Rico sa tabi niya. Patawad, bulong ni Rico, hindi ako naging handa at inilagay kita sa panganib kay Bianca. Nag-aalala si Maya, natatakot ako na nagdududa na siya sa pagkakakilanlan ko. Enrique, galit ka ba sa akin dahil sa buhay ko'y napalitan ang buhay ni Althea? Umiling si Rico, hindi kita sinisisi, Maya. Napasama ka lang dahil sobrang kamukha mo si Althea. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako dahil ikaw ang nagdala ng kanyang mga mata. Sa malambing na tono, idinagdag niya, gusto kong mabuhay ka ng maayos, para sa sarili mo at para kay Althea. Tumango si Maya, nangangakong gagawin ang lahat ng makakaya niya. Sa mahina niyang boses, sinabi niya, at sana, makasama kita palagi. Ang gabi ng mga bangungot ng gabing iyon, nagising si Maya nang marinig ang mga sigaw ni Rico mula sa kanyang bangungot.
Tinawag nito ang kanyang mga magulang, inay, itay. Agad siyang niyakap ni Maya at pinakalma, Enrique, nandito ako, bumalik ka. Unti-unting kumalma si Rico at nagising, nakatingin sa nag-aalalang mukha ni Maya. Ang lihim na misyon upang burahin ang anumang ebidensya tungkol kay Maya Santos. Inutusan ni Rico si Dante na pumunta sa Italy upang ilipat ang doktor na nagligtas kay Maya sa isang ligtas na lugar. Kasabay nito, tiniyak niyang mawawala ang lahat ng medical records ni Maya sa ospital. Ang pagkikita ni Maya at Mang Ben sa Maharlika Jewels, dumating si Aling Nena, ina ni Kat, upang magbigay ng pagkain sa mga empleyado. Hindi sinasadyang nakita ni Mang Ben Santos, ang ama ni Maya, ang kanyang anak. Sa kagalakan, tinawag niya ito, ngunit walang nagawa si Maya kundi itanggi ang kanilang relasyon. Pasensya na, pero hindi ko po kayo kilala, malamig niyang sinabi. Sa sakit ng loob, tinanong ni Mang Ben, bakit hindi ko makilala ang sarili kong anak? Ang pagtatanggol ni Don Rafael biglang dumating si Don Rafael at sinabi, siya ang aking apo, si Althea Reyes. Nagkataon lang na may ibang tao na kamukha niya. Sana'y ang babaeng iyon, si Maya Santos, ay maging mabuting kaibigan ni Althea balang araw. Ang pag-iyak ni Maya ng gabing iyon, habang kausap ang kanyang ama sa telepono, hindi napigilan ni Maya ang kanyang luha. Narinig niya ang pagmamahal ng kanyang ama, na handang magtrabaho ng husto upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Sa kabilang linya, si Maya ay tahimik na umiiyak, tinatakpan ang kanyang mukha upang hindi marinig ang kanyang paghikbi. Ang katotohanan kay Rico sa wakas, nalaman ni Marco Valencia ang lihim ni Rico. Alam niyang si Rico ay si Enrique Vargas, ang nawawalang anak ng pamilya Reyes. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Rico na ginagamit niya si Maya upang protektahan ang pamilya Reyes at Maharlika Jewels mula sa pagbagsak. Sa kabila ng lahat, sinabi ni Rico, hindi ko gustong saktan si Maya. Ginagawa ko ito upang hanapin ang tunay na salarin. Ang pag-asa sa pagitan ng gulo sa hardin, nakita ni Rico si Maya na masayang nagdidilig ng mga bulaklak. Sa ilalim ng liwanag ng araw, parang isang anghel si Maya na nagbibigay ng liwanag sa madilim na mundo ni Rico. Lumapit siya upang tumulong, at habang nagtutulungan, hindi niya napigil ang yakapin si Maya. Sa kabila ng lahat ng panganib at intriga, natagpuan nila ang sandaling kapayapaan sa piling ng isa't isa. Kinabukasan, dumating si Bianca Tan sa dinastiya ng Reyes upang magpanggap na humihingi ng tawad kay Don Rafael sa ngalan ng kanyang kapatid, si Miguel Tan, dahil sa mga hindi patas na kompetisyon ng Lumina Gems laban sa Maharlika Jewels. Magalang na inanyayahan ni Don Rafael si Bianca na manatili para sa tanghalian. Sa hapagkainan, walang pag-aalinlangan na ipinakita ni Bianca ang kanyang hayagang paghanga kay Rico. Subalit, maingat na pinaalala ng tagapamahala ng bahay na si Nestor kay Bianca na ang kanyang layunin ay buwagin ang tensyon sa pagitan ng Lumina at Maharlika. Dahil nagdala si Bianca ng sariwang prutas bilang regalo, sinabi ni Nestor na ipinaluto niya ang lahat ng ito para matikman ng lahat. Sa mesa, napansin ni Maya ang hinog na mangga na inilagay sa harapan niya. Alam niyang sinadya ito ni Bianca dahil alam nito ang kanyang allergy sa mangga. Ngunit iginiit ni Bianca na si Althea Reyes ay mahilig sa mangga mula pagkabata, kaya't espesyal niyang dinala ang prutas na ito. Ang babala ng telepono sa parehong oras, tumunog ang telepono ni Bianca at Rico para sa isang mensahe. Samantala, sa ibang lugar, si Dante ay nakatanggap ng tawag mula sa isang lihim na kakampi, posibleng ang doktor na may hawak ng lumang medical records ni Althea Reyes, na nagsasabing may taong nakamaskara na sinusubukan kunin ang mga dokumento ng tunay na Althea sa archive room. Agad na tumakbo si Dante upang pigilan ito. Sa hapagkainan, habang patuloy na hinihikayat ni Bianca si Rico, mahinahon namang kinain ni Maya ang kanyang pagkain, pati na ang ilang piraso ng mangga. Pagkatapos, nagpaalam siya na puno na ang kanyang tiyan at umakyat sa kwarto upang magpahinga.
Napansin ni Rico ang kakaibang ekspresyon ni Maya at nakaramdam ng masamang kutob, kaya agad siyang sumunod. Ang pagsagip ni Rico kay Maya paglabas ni Maya mula sa silid kainan, bigla siyang nagkaroon ng matinding allergic reaction. Nagkaroon siya ng rashes sa buong katawan at mabilis na bumagsak sa anaphylactic shock, nawalan ng malay. Agad na binuhat ni Rico si Maya pabalik sa kanyang kwarto. Ginawa niya ang lahat upang mailigtas siya, pinainom siya ng maraming tubig na may asin upang mailabas ang kinain, at inilublob siya sa malamig na tubig sa bathtub upang maibsan ang reaksyon. Matapos ang lahat, binuhat niya si Maya pabalik sa kama. Nang akmang aalis si Rico upang kumuha ng gamot, mahina siyang hinayla ni Maya, na ayaw siyang iwan. Napilitan si Rico na manatili, niyakap siya ng mahigpit hanggang sa makatulog si Maya. Ang umaga ng pag-ibig kinaumagahan, habang mahimbing na natutulog si Rico sa tabi ni Maya, tahimik siyang pinagmasdan ng dalaga. Sa isang sandali ng lakas ng loob, marahang hinaplos ni Maya ang pisngi ni Rico. Nagising si Rico at agad na sinuri ang lagay ni Maya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bigla siyang hinalikan ni Maya ng magaan. Nagdahilan si Maya na gusto niyang magpasalamat sa ginawa ni Rico noong nakaraang gabi. Ang simpleng kilos ni Maya ay nagpaalab sa matagal nang nakatagong damdamin ni Rico. Sa halip na magalit, pinagalitan niya si Maya, "Bakit mo ginawa iyon? Alam mong allergic ka sa mangga, pero bakit mo pa rin ito kinain?" Sa malambing na tono, inamin ni Maya, "Gusto ko lang tuparin ang mga hiling ni Althea, pati na rin ang sa iyo. Alam kong hinihintay mo ang tamang panahon upang sabihin ang tunay mong pagkakakilanlan. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, sisiguraduhin kong hindi ako magiging sanhi ng anumang gulo. Pero kung sakaling matuklasan ni Bianca ang katotohanan, ako ang tatanggap ng lahat ng parusa. Ayokong masayang ang lahat ng pinaghirapan mo." Tinitigan ni Rico si Maya ng malalim, at sa wakas ay nagpa siya, sa Huwebes ng hapon, sa ilalim ng magandang kalangitan, dadalhin kita sa isang tahimik na lugar. Doon ko sasabihin ang lahat ng lihim ko. Ang pagharap ni Enrique kay Bianca sa isang lihim na pagpupulong, diretsahan sinabi ni Bianca kay Rico, "Gusto kita, Enrique." Ngunit malamig na sumagot si Rico, "Dapat ba akong maging masaya o malungkot dahil napansin ako ng isang tan?" Tumawa si Bianca ng mapanukso, "Depende iyon kung ang babaeng Reyes na kasama mo ngayon ay tunay o peke." Ang panlilinlang ni Bianca sa likod ng mga eksena, nagplano si Bianca na guluhin ang buhay ni Maya. Pinagkakalat niya ang maling balita na naaksidente si Maya sa airport. Sinadya niyang magpadala ng taxi upang kunin si Mang Ben, ang ama ni Maya, at idaan siya sa lugar kung saan naroon si Maya. Sa takot na baka makuha ang kanyang ama, agad na tumakbo si Maya upang pigilan ang taxi. Nakita ni Rico ang nangyayari at mabilis siyang tumakbo upang yakapin si Maya at pakalmayan siya. Ang pagbubunyag ng lihim sa parehong araw, naglabasan ang mga balita sa media. Ang PHO-TNG Guillaume THC ng Maharlika Jules, si Rico de Leon, ay si Enrique Vargas, ang nawawalang apo ni Don Rafael Reyes. Sa wakas, napilitan si Enrique na ipahayag ang kanyang totoong pagkakakilanlan upang protektahan si Maya mula sa mga plano ni Bianca. Ang katotohanan sa likod ng trahedya sa dinastiya ng Reyes, isinalaysay ni Enrique ang buong kwento sa harap ni na Don Rafael, Senyora Teresita, at Julio. 17 taon na ang nakalipas, si Althea ay may sakit kaya't naiwan sa bahay, samantalang sumama siya sa kanyang mga magulang sa isang business trip. Sa gitna ng malakas na ulan, isang truck ang bumangga sa kanilang sasakyan. Sa trahedya, kinuha siya ng isang taong nakamaskara at itinapon siya sa dagat. Hindi makapaniwala si Julio dahil ayon sa pulisya, aksidente lamang ang nangyari. Upang patunayan ang kanyang kwento, tinanggal ni Enrique ang kanyang salamin at singsing, ipinakita ang peklat sa kanyang daliri na dulot ni Marco noong bata pa sila. Ibinunyag din niya na sinuri niya ang kanyang DNA upang kumpirmahin ang kanyang relasyon kay Don Rafael. Ang paghingi ng tawad ni Enrique sa pagbalik sa bahay,
Humingi ng tawad si Enrique sa kanyang lolo dahil hindi niya nailigtas si Althea. Ipinaliwanag niya na ang pagkamatay ni Althea sa Italy ay dulot ng isang sinadyang aksidente. Dahil sa kritikal na sitwasyon ng Maharlika Jules noon, kinailangan niyang humingi ng tulong kay Maya upang magpanggap bilang Althea. Ang pagdurusa ni Maya sa ospital, nagising si Maya at nalaman ang lahat mula kay Marco. Sinabi nito na si Enrique ay opisyal ng kinilala bilang tagapagmana ng Maharlika Jules. Hindi matanggap ni Maya ang katotohanan na hindi na siya bahagi ng buhay ni Enrique. Sa kabila ng lahat, nagpilit siyang makita si Enrique sa huling pagkakataon. Ang huling pagkikita sa labas ng dinastiya ng Reyes, naghintay si Maya kay Enrique. Sa wakas, nagtanong siya, ang pagiging Vargas. Iyon ba ang lihim na matagal mo nang itinatago? Tumango si Enrique, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Maya ang matinding sakit. Salamat, sabi ni Maya, sa pagtupad ng pangako mong ligtas akong makakaalis. Alam ko, hindi tayo magkamundo. Tapos na ang lahat. Sa ilalim ng malakas na ulan, ibinalik ni Maya ang singsing na ibinigay ni Enrique. Sa galit, kinagat niya ang kamay ni Enrique bago tumakbo palayo. Ang bagong buhay ni Maya, bumalik si Maya sa kanyang simpleng buhay. Lahat ng nangyari ay tila isang panaginip lamang, isang kwento ng isang buhay na hindi para sa kanya. Ang pagtanggap ni Enrique ng tungkulin sa kabilang banda, opisyal na ipinakilala si Enrique Vargas bilang tagapagmana ng Maharlika Jules. Sa harap ng mga shareholders, nangako siyang gagawin ang lahat upang mapanatili ang tagumpay ng kumpanya. Ngunit upang maibalik ang tiwala ng mga shareholders, iminungkahi ang kasal sa pagitan ng Maharlika Jules at Lumina Gems. Sa huli, pumayag si Enrique para sa kapakanan ng pamilya. Ang bagong pag-asa ni Maya samantala, inalok ni Marco Valencia si Maya na sumama sa kanyang bagong design team. Hinimok niya si Maya na kalimutan ang nakaraan at magpatuloy sa buhay. Ang pag-ibig na hindi maabot sa merkado. Narinig ni Maya ang balitang ikakasal si Enrique kay Bianca Tan. Sa sandaling iyon, tuluyan niyang naunawaan na sila ni Enrique ay magkaibang mundo. Ang pagligtas ni Enrique kay Maya sa isang aksidenteng naganap sa tulay, muntik nang malunod si Maya sa ilog. Sa kabila ng kanyang aquaphobia, tumalon si Enrique upang iligtas si Maya. Sa wakas, sinabi niya, Maya, lagi kitang poprotektahan. Ang huling palom sa ospital, hindi nagtagpo sina Enrique at Maya. Sa huli, nagpasalamat si Maya sa mga alaala ng kanilang pagmamahalan, kahit ito'y maikli ngunit puno ng kahulugan. Isang linggo ang lumipas, at isang marangyang engagement party ang ginanap sa The Peninsula Manila. Ang okasyon ay upang ipahayag ang pagsasanib ng dalawang pinakamalaking kumpanya ng alahas, Maharlika Jules at Lumina Gems. Ang groom ay si Enrique Vargas, at ang bride ay si Bianca Tan. Sa parehong araw, natanggap ni Maya ang kanyang jacket na kanyang suot noong siya ay nahulog sa ilog, mula sa laundry shop. Nang suriin ang bulsa ng jacket, naramdaman niya ang isang matigas na bagay, ang engagement ring na ibinalik niya kay Enrique. Napansin ni Maya na hindi ito tinanggap ni Enrique. Bigla niyang naalala, tanging si Enrique lamang ang nakakaalam sa kanyang aksidente, at tanging siya lamang ang maaaring nakahanap at nagligtas sa kanya mula sa madilim na ilog. Sa kabila ng kanyang takot sa tubig, hinarap ni Enrique ang kanyang pinakamalaking takot upang iligtas siya. Sa loob ng marangyang bulwagan, muling nag-aayos si Enrique para sa kanyang engagement, ngunit sa pagkakataong ito, ang babaeng nasa tabi niya ay hindi ang kanyang minamahal. Tinitigan siya ni Bianca Tan at bumulong, handa ka bang isakripisyo ang sarili mo para sa kumpanya at pamilya mo, Enrique? Naniniwala ako na kaya mong pumili ng ibang landas. Ito na ang huling pagkakataon para ibahin ang desisyon mo. Tumingin si Enrique sa mga bisita, naghahanap ng pamilyar na mukha, ngunit wala siyang nakita. Siya ay napabuntong hininga at iniabot ang bouquet kay Bianca. Sandali lang. Isang matapang ngunit malinaw na boses ang narinig mula sa dulo ng bulwagan.
Lahat ng mata ay tumingin sa direksyon ni Maya Santos, na buong tapang na lumapit upang pigilan ang kasalang pangnegosyo. Dumiretso siya sa altar, sa harap ng lahat ng bisita, at bigla niyang hinalikan si Enrique ng masidhi. "Mahal kita, Enrique Vargas," malakas na sinabi ni Maya habang tumutulo ang kanyang luha ngunit puno ng determinasyon ang kanyang boses. "Kahit saan tayo nanggaling, kahit saan tayo papunta, sa sandaling ito, mahal kita. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, hinarap mo ang iyong takot para iligtas ako. Kung kaya mo iyon, ano pa ang dapat kong katakutin? Kahit anong dilim ang dumating, mananatili akong nasa tabi mo. Kaya, mahal ko, handa ka na bang sumama sa akin?" Alam ni Maya na nahihirapan si Enrique sa harap ng mga bisita at pamilya, kaya inilahad niya ang singsing. "Hindi ko kailangan ng sagot ngayon. Basta isuot mo ang singsing na ito, ikaw ay magiging akin. At babalik ako upang kunin ka." Naglakad si Maya palayo, ngunit hinawakan siya ni Enrique. "Pumapayag ako," sabi niya, sapat na malakas upang marinig ng mga malalapit sa kanila. "Pumapayag akong maging tao ni Maya Santos." Sa harap ng mga nagulat na bisita at pamilya, tumakbo si Enrique kasama si Maya, iniwan ang altar, ang kasalan, at ang kaguluhan sa likod nila. Sa tabing dagat, kung saan ang buhangin ay puti at ang alon ay mahinahon, nagpalitan sila ng matamis at maalab na halik. Tumawa si Enrique, tinukso si Maya, "Ang galing mo, alam mo pa kung paano mang-agaw ng asawa." Itinuro niya ang peklat sa kanyang kamay, "At kailangan mong gamutin ang sugat na iniwan ng isang tao." Sa ilalim ng mga bituin, niyakap ni Enrique si Maya ng mahigpit. "Patawad," sabi niya, "dahil isinama kita sa mapanganib na mundo ng pamilya Reyes." Ipinaliwanag niya ang mga taon ng pagdurusa, ang kanyang takot, at ang kanyang misyon na hanapin ang salarin sa likod ng trahedya ng kanyang pamilya. Sinabi ni Maya, "Naiintindihan ko. Susuportahan kita sa lahat ng desisyon mo, at sasamahan kita sa lahat ng laban mo." Biglang sumabog ang mga paputok sa kalangitan. Napatingin si Maya, at tinanong si Enrique, "Mahal mo ba ako?" Sa halip na sagutin, hinalikan siya ni Enrique ng malalim, puno ng tamis. Sa di kalayuan, si Kat ay nagmamadaling utusan si Paulo na magpaputok pa ng paputok. "Bilisan mo. Gawin mong romantiko ang gabi para sa best friend ko." Sa isang tahimik na bar, si Marco Valencia ay nakipag-usap kay Bianca Tan, na labis na nasaktan. Nalaman niyang si Bianca ay umiiyak matapos ang pagtatalo sa kanyang kapatid na si Miguel. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, inamin ni Bianca ang kanyang sakit. "Ginawa ko ang lahat para makuha si Enrique, pero sa huli, naaga siya sa harap ko. Mali ba ang magmahal ng ganito?" Tahimik na niyakap ni Marco si Bianca upang pakalmayin siya. Sa Maharlika Jules, napansin ni Enrique na may sumusunod sa kanya. Nang harapin niya ang tao, laking gulat niya nang makita si Maya, nakasuot ng maskara. "Hindi ko gustong makita ako ng mga tao sa kumpanya, kaya ginawa ko ito para sunduin ka," paliwanag ni Maya. Sa sasakyan, tinukso ni Maya si Enrique habang inaayos ang kanyang seatbelt. "Ngayon, ikaw ay akin, buong buo." Sa opisina ni Enrique, natuklasan niya ang tunay na layunin ng mga kalaban, ang selyo ng kanyang ina, si Senyora Isabela, na may hawak ng pinakamalaking porsyento ng shares sa Maharlika Jewels. Natakot si Enrique na maaaring nasa panganib si Maya, kaya agad niyang inutusan si Paulo na bantayan si Maya at alamin ang bawat galaw ng mga kalaban. Sa isang restaurant, nakita ni Enrique si Maya na masayang nakikipag-usap kay Marco Valencia. Bagamat nagseselos, pinigilan niyang ipakita ito. Ngunit sa parking lot, hinarap niya ang mga taong gustong saktan si Maya, at tahimik na nilabanan ang mga ito upang protektahan ang babaeng mahal niya. Sa tabing dagat, muling ipinahayag ni Maya ang kanyang pangarap na magkasama silang maghanap ng Chimes Sautin N, Andromeda. "Kapag magkasama tayo, ang lahat ay posible," sabi niya. Sa ilalim ng mga bituin, niyakap ni Enrique si Maya,
nagbigay ng pangako, hindi kita iiwan kailanman. Pagkatapos maligo ni Enrique, mabilis na tumakbo si Maya papunta sa kanya, niyakap siya ng mahigpit na parang natatakot siyang mawala ito. Sa sandaling bumagsak ang sasakyan na iyon, umiiyak na sabi ni Maya, parang tumigil ang tibok ng puso ko kasabay ng sayo. Enrique Vargas, mahal kita. Sa harap ng taos-pusong pag-amin ni Maya, hindi na napigilan ni Enrique ang kanyang damdamin. Yumuko siya at hinalikan si Maya ng buong pagmamahal. Matapos ang emosyonal na sandali, ibinahagi ni Enrique ang kanyang takot na madamay si Maya sa madugong labanan ng pamilya Reyes. Umaasa siyang mabuhay si Maya ng isang tahimik na buhay, malayo sa gulo. Dahil nais ni Maya malaman ang katotohanan, isinalaysay ni Enrique ang tungkol sa selyo, seal, ng kanyang ina at ang kahalagahan nito. Bigla namang naalala ni Maya ang ibinigay ni Althea sa kanya bago ito nawala, isang alpiler, brooch, na may mahigpit na bilin na ibigay ito sa isang taong nagngangalang Enrique. Sa pagmamadali kaninang umaga, nahulog ni Maya ang alpiler sa ilalim ng kama sa bahay. Nangako siyang kukunin ito agad at dadalhin kay Enrique. Samantala, natuklasan ni Paulo ang isang mahalagang impormasyon, isang kaina-hinalang pera mula sa lihim na account ng pamilya Reyes ay regular na ipinapadala sa isang babae na nagngangalang Aling Celia Mercado. Ang kakaiba dito, si Aling Celia ay namatay na 17 taon na ang nakalipas. Sa loob ng mahabang panahon, walang sino man sa pamilya nito ang gumalaw sa malaking halaga ng pera, maliban sa isang misteryosong lalaking nasa edad 40 na paminsan-minsang naglalog-in sa account ngunit hindi gumagalaw ng kahit isang sentimo. Sa bahay, nakita ni Mang Ben ang anak niyang si Maya na naghahanap ng alpiler sa ilalim ng kama. Biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon at nag-isip ng malalim. Mula sa bulsa ng kanyang jacket, kinuha niya ang alpiler na aksidenteng napulot kaninang umaga at ibinigay ito kay Maya. Masayang ibinalita ni Maya kay Enrique na nahanap na niya ang alpiler. Niyakap niya si Enrique at humiling ng gantimpala, ang pagpunta ni Enrique sa bahay nila upang magpakilala sa kanyang ama. Nais ni Maya na makuha ang basbas ng natatanging mahal sa buhay na natitira sa kanya. Ngumiti si Enrique, sumang-ayon, at nangakong maghahanda ng mabuti para sa pagpakilala sa magiging biyenan. Kinaumagahan, naghihintay si Maya kay Enrique sa labas ng bahay. Inabot niya ang isang bagong kurbata at sinabi, sabi nila, kapag ang isang babae ang naglagay ng kurbata sa lalaki, ang lalaki ay magiging kanya habang buhay. Dahil mahal kita, dagdag ni Maya, namumula ang pisngi, naniniwala ako sa mga himala. Habang tinutulungan ni Enrique si Maya sa pag-aayos ng kurbata, mahina niyang sinabi, handa akong maging tao na pag-aari ni Maya Santos magpakailanman. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, nagpalitan sila ng matamis na halik. Sa itaas, si Mang Ben ay nagbabasa ng lumang album ng mga larawan. Nakatingin siya sa litrato ng kanyang anak na babae kasama ang isang lumang truck sa ibang bansa, naalala ang mga taon ng paghihirap bilang driver upang kumita ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang asawa. Biglang dumating si Maya, masayang kasama si Enrique. Sa unang tingin pa lamang, nakilala ni Enrique si Mang Ben bilang lalaking nasa lumang litrato ng pamilya na kanyang natagpuan, isang taong may koneksyon sa lihim na account ni Aling Celia Mercado. Matapos ang maikling usapan, nagtanong si Enrique kay Mang Ben tungkol sa kanyang trabaho 17 taon na ang nakalipas. Sa pagbalik ni Maya na may dalang prutas, mabilis na iniba ni Enrique ang usapan, nagtanong tungkol sa kabataan ni Maya. Sa wakas, nang umalis si Maya upang bumili ng pandesal, diretsahang tinanong ni Enrique si Mang Ben. Ang ina ni Maya, si Celia Mercado, namatay dahil sa malubhang sakit, eksaktong 17 taon na ang nakalipas, tama po ba? Ang katotohanan ay parang punyal na tumarak sa puso ni Enrique. Hindi niya maialis ang sakit ng kanyang damdamin sa natuklasan. Mangiyak-ngiyak si Mang Ben, nagmamakaawa kay Enrique na huwag idamay si Maya sa galit niya.
Ikinwento ni Mang Ben ang kanyang desperasyon noong panahong iyon upang magpagamot ang asawa. Dahil sa pangangailangan, tinanggap niya ang alok na maging driver sa isang misyon na nagsanhi ng trahedya sa pamilya ni Enrique. Sa ilalim ng mapanglo na takip silim, sinabi ni Enrique kay Maya ang kanyang desisyon na maghiwalay. Bagamat umiiyak at nagmamakaawa si Maya, matigas si Enrique sa kanyang desisyon. Sa wakas, sinabi ni Enrique, hindi kita kailanman minahal. Ginamit lang kita upang makuha ang Alpiler. Ang mga salita ni Enrique ay parang kutsilyo na tumarak sa puso ni Maya. Sa tabing dagat, nag-iisa si Enrique, pinagmamasdan ng Alpiler, ang kopya ng selyo ng kanyang ina. Sa kabila ng sakit, alam niyang hindi niya maaaring mahalin ang anak ng taong may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Nang malaman ni Maya ang pagkawala ni Enrique, hinanap niya ito sa lahat ng sulok. Sa wakas, natagpuan niya ito sa tabing dagat, nag-iisip na tapusin ang kanyang buhay. Sa huling sandali, hinawakan ni Maya ang kamay ni Enrique, nagmamakaawa na huwag siyang sumuko. Sa ospital, natutulog si Enrique sa malalim na koma. Sa gitna ng kanyang panaginip, nakita niya ang isang larawan ni Maya, isang kamay na umaabot sa kanya mula sa ilalim ng dagat. Ang imahe ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magising. Nang magising si Enrique, si Maya ang unang nakita niya. Sa wakas, natagpuan ni Enrique ang liwanag sa gitna ng kadiliman, ang pag-ibig ni Maya. Sa pagbalik sa sariling apartment ni Enrique, nanatiling matyaga si Maya sa pag-aalaga sa kanya. Pinakiusapan niya si Enrique na huwag magpakalunod sa katahimikan at huwag ikulong ang sarili sa lungkot at hinanakit. Ngunit hindi pa rin makalaya si Enrique mula sa matinding sakit ng nakaraan. Upang mapasaya si Enrique, naisip ni Maya na maghanda ng isang maliit na salo-salo at imbitahan ang mga malalapit na kaibigan. Sa likod ng salamin, mahinang kumatok si Maya, pilit na binubuksan ang pusong nakasarado ni Enrique. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik at walang reaksyon. Inimbitahan ni Maya ang lahat na pumasok sa bahay upang maghapunan. Napansin ni Kat ang pagiging maalalahanin ni Marco nang hilahin nito ang upuan para kay Bianca Tan, na nagbigay ng duda sa kanya tungkol sa relasyon ng dalawa. Agad namang itinanggi ni Bianca, sinabing tinitingnan lang niya si Marco bilang isang mabuting katrabaho. Hinayla ni Maya si Enrique upang sumama sa kanila. Sa kalagitnaan ng usapan, ibinahagi ni Bianca na si Marco ay naghahanda para sa isang prestihiyosong kompetisyon sa disenyo ng alahas. Dahil nakita ni Bianca ang mga talentadong disenyo ni Maya noon, inalok niya si Maya na tulungan siyang mag-apply sa kompetisyon. Ngunit magalang na tinanggihan ni Maya, sinabing nais niyang ilaan ang oras niya sa pag-aalaga kay Enrique. Binigyan niya ng suporta si Marco at hiniling na magtagumpay ito sa kompetisyon. Nang mapansin ni Maya na malamig ang kamay ni Enrique, nagpaalam siya upang kunin ang jacket nito sa itaas. Sa tabing dagat, sa ilalim ng malamig na hangin, naglakas loob si Paulo na ipahayag ang nararamdaman niya kay Kat. Paluhod siyang nagmakaawa na bigyan siya ng pagkakataon upang maging kasintahan nito. Biro ni Kat, nagpo-propose ka pero walang singsing. Natatawa, nagkamot ng ulo si Paulo, sinabing ginaya lang niya ang eksena sa isang teleserye. Nang mahiyain at pabulong na sumang-ayon si Kat, halos hindi makapaniwala si Paulo, kaya't napatalon siya sa tuwa. Sa kanyang pananabik, maingat niyang hinalikan si Kat. Ngunit sa gulat niya, si Kat, na tila nagustuhan ang unang halik, hindi na hinayaan si Paulo na makatakas, at ginantihan ito ng mas maalab na halik. Sa bahay, nang hindi makita si Enrique sa kwarto, nagmadaling pumunta si Maya sa tabing dagat upang hanapin siya. Sa wakas, nagbukas ang puso ni Enrique. Isinalaysay niya ang mga masasakit na pangyayari sa kanyang buhay. Inamin niyang nagkamali siya sa pag-aakalang maibabalik niya ang lahat ng nawala sa kanya. Ngunit, sa huli, lahat ay unti-unting nawala. Nanghihinayang, sinabi ni Enrique na sana siya na lang ang namatay sa aksidente noong araw na iyon. Hindi pumayag si Maya sa kanyang sinasabi, Enrique,
hindi mo nawala ang lahat. Nandito pa ako. Buong tapang niyang sinabi, bukod pa rito, balak mo bang sumuko na lang at ibigay ang dinastiyang Reyes at Maharlika Jules sa iba? Sa mata ko, ikaw ang pinakamalakas na tao, tulad ni Althea. Pareho kayong hindi sumuko sa paghahanap ng tunay na salarin. Ako ay handang samahan ka sa pagbalik sa dinastiyang Reyes, upang patunayan ang lahat ng tsismis at parusahan ang may sala. Kahit gaano kahirap, mananatili akong nasa tabi mo. Maya Santos, buong damdaming sinabi ni Enrique, mahal kita. Hindi ko kailanman naisip na makikilala kita, lalo na ang magkaroon ng isang pag-ibig na ganito kalalim. Matapos mawala ang aking mga magulang at kapatid na babae, akala ko hindi ko na muling mabubuksan ang puso ko para sa kahit sino. Ngunit Maya, mahal na mahal kita. Mahigpit na niyakap ni Enrique si Maya, handang ibigay sa kanya ang lahat, ang kanyang puso, damdamin, at ang sirang kaluluwa. Kinaumagahan, magkasama nilang pinanood ang pagsikat ng araw sa tabing dagat. Mahinang niyakap ni Enrique si Maya mula sa likuran. Kinuha ni Maya ang singsing mula sa kanyang bulsa at ibinalik ito kay Enrique. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya tinanggap, sa halip, siya mismo ang nagsuot ng singsing sa daliri ni Maya, upang ipakita na siya ay magiging bahagi ng kanyang buhay magpakailanman. Nagpasya si Enrique na bumalik sa dinastiyang Reyes, upang harapin ang lahat at hanapin ang huling katotohanan. Nangako siya na pagkatapos ng lahat, magkasama silang pupunta sa isang lugar kung saan maaari silang mamuhay ng payapa at masaya. Sa kabilang banda, si Bianca Tan ay nagdala kay Marco Valencia sa isang bahay ampunan upang makilala ang isang matandang kakilala, isang taong maaaring may hawak ng bahagi ng katotohanan tungkol sa nakaraan. Sinimulan ni Enrique at Maya ang muling pagsisiyasat sa lahat ng mga pahiwatig, iniuugnay ang mga pangyayari. Dumating si Mang Ben Santos upang makipag-usap kay Enrique. Inamin niyang hindi niya sinadya ang aksidente noong araw na iyon. Sa huling sandali, binaling niya ang manibela upang iwasan ang sasakyan ng pamilya ni Enrique. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, isang truck ang mabilis na bumangga sa sasakyan ng mga magulang ni Enrique. Dahil walang CCTV sa lugar na iyon, itinuro ng mga salarin ang lahat ng kasalanan kay Mang Ben at sa kanyang maliit na kumpanya ng transportasyon. Pinagbantaan nilang sasaktan ang anak niyang si Maya kung magsasalita siya. Sa tulong ni Maya, napagtanto ni Enrique na ang mga salarin sa aksidente ng kanyang pamilya, ang mga umabuso kay Althea, at ang mga nagplano ng pagdukot kay Maya ay maaaring hindi mula sa iisang grupo. Ang tunay na mastermind, ang taong nasa likod ng lahat ng ito, ay maingat na nagplano ng bawat galaw. Pagkatapos alisin ang mga maling pahiwatig, isang pangalan ang lumitaw bilang pangunahing sospek, si Señora Teresita Reyes. Sa dinastiyang Reyes, hinarap ni Enrique si Señora Teresita at inilabas ang mga ebidensyang nagpapatunay ng kanyang kasalanan. Sa kabila ng lahat, pilit pa rin niyang itinanggi ang kanyang mga ginawa. Ngunit sa huli, ang mga testimonya, recordings, at dokumento ay nagpatunay na siya ang nasa likod ng lahat ng trahedya. Sa tulong ni Maya, Paulo, at Mang Ben, natuklasan ang buong katotohanan. Sa pinakadramatikong sandali, dumating si Señora Isabela Reyes, ang ina ni Enrique, na matagal nang nawala. Sa tulong ni Marco Valencia, natagpuan siya sa isang bahay ampunan kung saan siya nagpagaling mula sa trauma ng aksidente. Ang kanyang pagbabalik ay nagdala ng liwanag sa madilim na dinastiya ng pamilya Reyes. Sa huli, si Enrique at Maya ay muling nagkasama, mas matatag at mas malapit kaysa dati. Sa kanilang pag-ibig, natagpuan ni Enrique ang lakas upang harapin ang kanyang nakaraan at yakapin ang hinaharap. Sa ilalim ng mga bituin, ipinangako nila sa isa't isa na hindi na sila muling magkakahiwalay. Sa bagong pamamahala ng Maharlika Jules, si Enrique Vargas at Maya Santos ay naging simbolo ng pag-asa, pag-ibig, at tagumpay. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa lahat ng nakasaksi sa kanilang paglalakbay, isang kwento ng pag-ibig na hinding-hindi malilimutan.